Magpapabinyag kasi ako sa susunod na linggo. Ikaw sana yung gusto kong kuhaing kusinero. Kung okay lang sa'yo. Anong sabi mo? Tileleng? Oo, di ba yun yung sabi niyong pangalan niyo? Mag-iingat ka doon, Apo. Abay, hindi basta-basta ang mga tao sa lugar na yon. Lalo na sa mga dayong tulad mo. Food is life ba ang motto nyo sa buhay? Ang kausap na may sense of humor. Kung oo ang sagot ninyo, malamang na isang tulad ko na ang hinahanap nyo. Yun nga lang, kahit mabusog ko kayo sa pagkain at katatawa, hindi pa rin matatakpan nun ang aking itsura. Hindi kasi ako gwapo, medyo lang. Pero nasobrahan naman ako sa sarap. Sarap sa pagluluto. Ang totoo niyan dahil sa hilig ko na to. Kaya minsan akong nakaengkwentro ng isa ring mahusay na cook na out of this world ang mga putahe. Sana ay masiyahan kayo at kiligin sa kilabot ng aking ibabahaging kwento. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Rodolfo. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Walang Diyo talaga sisig mo, Rodolfo. Akalain mong nakayanan natin pataubin yung isang malaking kaldero? Hindi lang yung makikita mong tataob mamaya, Ipe. Tignan mo mamayang gabi. Pati yung mga lasinggero dito sa atin, taob din yan. Napaparami ng alak dahil sa pulutan eh. Sabayan mo pa ng chicharong bulaklak na malutong pa sa sampal ni Nanay Karing. Tapos may sawsawang sili na may konting suka. Kung hindi sila tataob sa kalasingan, siguradong atake sa puso at high blood. Wag ka naman ganyan, Ipe. Kapag naubos yung mga senglot dito sa atin, di wala na tayong kikitain dito sa karinderya/minibar natin. Hindi naman ako yung papatay sa kanila eh. Yung pampo mo na pumapatay naman talaga yung masarap ang lasa. Ako nga'y tigil-tigilan mo, Ipe. Inuuto mo na naman ako eh. Tsaka, naririnig ko yung tiyan mo na kumakalam na. Kanina pa yan habang nagluluto tayo. Mabuti pa, kumain ka na lang. Talagang kakain ako kahit hindi mo sabihin. Kaya lang wala pa palang kanin. Miski tutong naman kasi hindi pinapalagpas ng mga yun eh. Paano ka naman gaganahan magtrabaho kapag lagi na lang naubusan ng kanin? Magdala ka na ng sarili mong kanin. Alam mo namang matako ka tapos wala kang dala. Lang yan naman, Rodolfo. Pagkamahal na kasi ng bigas ngayon eh. Magtyaga na lang ako magluto at maghintay. Yun! Ganun na lang sana. Hindi yung panayreklamo ka dyan, wala ka din naman palang pambili. Dagdagan mo na kasi yung pinapasahod mo sa akin dito, Rodolfo. Kahit one way lang. O ano, gusto mo, dobling ko pa yung daan mo. Basta't hindi ka na lang dito kakain ng agahan, merienda, tanghalian, merienda ulit, tapos hapunan. Wala ka na ding libreng kape. Sabi ko na nga, wag mo na akong taasan eh. Ikaw talaga hindi ko na mabiro. Madali ka naman palang kausap eh. O siya, sige na. Kumain ka na at magsasalang na tayo maya-maya para dun sa panggabi natin putahe. Hindi pa man ako natatapos sa mga lutuin ay dumagsana ang mga kalalakihang galing pa sa mga trabaho nila. Araw kasi ng Sabado noon at siguradong kasasahod lang din ng mga construction worker. Hindi naman ako nawawala ng mga customer kahit weekdays. Yun nga lang, mas dagsa talaga kapag ganong petsa ng sahuran. Dahil minibar sa gabi, minsan hindi naiiwasan ng ilang kaguluhan. Gaya na lang ng gabing yon. Isang lalaki ang sinundo ng asawa niya sa karinderya ko. Kaya pinangako ko sa sarili ko na hindi ako mag-aasawa. Sa umpisa lang talaga cute yan at mukhang kuting yung mga babaeng yan. Katagalan nagiging tigre na yan. Nakakatakot, di ba, Rodolfo? Kasi naman imbis na umuwi na, dediretso pa sa inuman. Sino ba namang hindi mag-hysterical? Paano kung wala pa palang pagkain yung mga anak niyan?
Alam mo, ikaw, dapat yung lalaki yung kinakampihan mo. Kung hindi yan iinom dito paano ka kikita? Nagnenegosyo lang ako. Ayoko makasira ng pamilya, no? Hayaan mo na nga yan. Bukas na bukas, maglalagay ako ng malaking karatula dyan sa labas. Karatula ng ano? Intrega muna sa asawa, bago laklakwan to sawa. O di ba? Makapamilya yung karinderya natin, Ipe. Hindi mo talaga kilala ang mga babae, Rodolfo. Sa oras na pumasok ka sa loob ng bahay nyo, siguradong hahabulin ka ng kutsilyo kung lalabas ka ulit. Baka akala mo lang yun, Ipe. Kung ikaw ba magpapaalam ng maayos, bakit ka ba hindi papayagan? Oh, ano yun? Naku, ayun na nga ba yung sinasabi ko? Hindi mo pa ba sila lalabasin para awatin? Hindi ba't ikaw yung all-around katulong ko dito? Ikaw na yun tumayong bouncer. Sige na, labasin mo na at mahal ang isang bote ng Red Horse. Tuntaong to, oo. Masyadong duwag. Nagluluto pa kasi ako, Ipe. Nakikita mo naman, hindi ba? Masusunog to kapag napabayaan. Naiiling na lang na sumunod si Ipe sa sinabi ko. Maya-maya pa ay narinig ko na naman ang malakas na bunganga ng babae. Nagwawala talaga ito. Lumabas ako. Saktong nasaksihan ko na sinampal ng babae si Ipe ng 2 beses sa magkabilang pisngi. Kitang-kita ko ang pagkabigla sa mukha ng kaibigan ko. Hawak niya ang 2 pisngi habang namumula sa galit. Doon ako bumaba at nakisali. Oh, iuwi mo na itong asawa mo. Baka hindi ko matansya, makulong pa ako. Mabuti pa nga't umuwi na kayo mag-asawa. Nakakaabala kayo sa ibang umiinom, oh. May asawa ka naman palang tigre. Umuwi ka muna bago ka mag-inom. Kung sabihin mo, magpalit na ka muna ng asawa. Hindi mo ba siya nakita? Masyadong marahas. Nananampal ng hindi niya asawa. Pre, magkumukha naman kayo na asawa niya eh. Baka napagkamalan ka. Kita mo na salimpot ang mata, oh. Kung bakit mahara-hara ka naman kasi sa gitna eh. Walang iya. Pawin mo na nga yung mga yan. Baka yung mga mata niya na parehas na nasa sentro, mapunta parehas sa gilid. Akala ko naman mapupunta sa taas parehas, pre. Kilabutan ka nga sa sinasabi mo, Rodolfo. Sinabi ko na kasi na ikaw yung lumabas eh. Tignan mo tuloy. May bakat tuloy ng 2 palad yung mukha ko. Ayaw mo nun? Pinalad ka ng 2 beses? Mapapahamak talaga tong karinderya mo kapag hindi ka pa tumigil dyan. Inis na pumasok ulit sa kusina si Ipe habang hinihimas pa din ang mga pisngi. Ako naman ay maayos ng kinausap yung mag-asawa. Dahil na din siguro sa kahihiyan kaya nagpatiuna ng naglakad yung lalaki paalis. Napailing ako. Paniguradong away malala ang 2 yon pag uwi nila. Maging sa mga customer ko, ako na din ang humingi ng paumanhin. Kahit hindi naman sila mukhang apektado sa nangyari at natutuwa pa nga. Nahihiya pa din ako na madalas maging tampulan ng away ang negosyo ko, lalo na sa gabi. Ano bang sinabi ko sa'yo na bata ka? Huwag mo na ka akong ipagpatuloy ang karinderya hanggang sa gabi. Ayan tingnan mo, nagiging pugad pa ng gulo ang lugar na to. Inang naman, mas malaki ho yung kinikita ko sa gabi. Sa alak pa lang ang tataas na ho ng tubo. Isama mo pa yung sigarilyo. Yung mga ihaw-ihaw ko na halos simot, triple ho ang kitaan yan. Walang-wala ho sa kita sa umaga. Siya nga baga. Siya sige. Hanggat walang nagkakaduguan sa pwesto mo, sumigi ka lang ng sumigi, ano? Ako'y nagpapaalala lang naman, Rodolfo. Paano naman ho magkakaduguan yan? Hindi naman ako mananagot dahil may-ari lang naman ako ng pwesto eh. Niluma na ng panahon niyang katwiran mo. Ay nako, may pinagmanahan kang talaga. Kasing luma niyo ho ba, Inang? Nang ihataw niya sa akin ang hawak niyang tungkod, agad akong nakaiwas. Kabisado ko na ang galaw ni Lola Lagring. Na-master ko na maging kung ilang beses niya yung ipapalo sa akin at kung saang parte ng katawan ko tatama. Walang iya ka talagang bata ka. Bumalik ka nga dito.
Inang, lulutuan ko na lang po kayo ng paborito yung sweet and sour. Kasing asim at tamis nyo. Natatawa pa ako habang tumatakbo palayo. Siguradong nagsumbong na naman si Ipi sa kanya sa nangyari kagabi. Kahit kailan talaga, walang naitatago sa kaibigan kong yon. Ultimo maliit na bagay ipinaaabot pa kay Inang. Imbis na kami na lang sana ang aayos. Rodolfo, galing yung pinsan mo dito kanina. Gusto ka daw makausap. Huhulaan ko ba kung sino yung pinsan kong tinutukoy mo, Ipe? Kung naibigan mo namang manghula bakit hindi? Langya ka. May kasalanan ka pa sa akin, ha? Hindi mo naman ako masisisi. Hindi naman kasi ikaw yung pinalad kagabi. Kung hindi lang ako nasabihan ni Nana Lagring, siguradong nasa barangay na ako ngayon at nagre-reklamo ng harassment mula sa isang babae. Walang ganun sa batas natin, no? Babae lang ang pinapanigan ng batas sa ganyan usapin, Ipe. Magsasayang ka lang ng oras mo, lalo na't PWD yung babaeng yun. Lintik na yan. Ayan nga't magamaga pa yung pisngi ko, tapos siya pa yung papanigan. Ayan at bagay naman sa'yo, ah. Para ka nga lang nagbablush. Alam mo, bagay din sa'yo nagbablush. Lagyan din kaya kita. Huwag naman ganon, pre. Magmumukha akong baboy, oo nga pala. Sino nga ba yung pinsan ko kamo na pumunta dito? Si Juni, yung pinsan mong Hapones na hilaw. Nakauwi na pala yun? Oo yata, nung nakarang linggo lang. Bakit naman kaya ako naisipang pasyalan nun? Walang sinabi. Bayain na. Babalik naman daw yun mamaya. Napatango ako at nagpatuloy na lang sa pagluluto. Matagal ko nang hindi nakikita ang pinsan ko na yon. Lumayo na kasi simula nang nagkaasawa. Nalaman ko na nga lang na nag-Japan na pala kasama yung napangasawa niya. Kasal na ba yung pinsan mong yun, Rodolfo? Wala kasi ako nababalitaan na kainan dito sa inyo. Napakatakaw mo talaga, Ipe. Malamang hindi pa. Wala naman nakakaligtas sa kainan sa pangamoy mo, hindi ba? Mabuti pa, paspasan mo na dyan yung mga aromatiko. Namasalan ko na tong baka. Palalambutin ko pa to, Kinahaponan ay muli ngang dumating si Juni sa karinderya ko. Kasalukuyan ko nang hinahanda ang pwesto ko noon para sa panggabi na minibar. Ang akala ko pa naman, ipapakilala niya sa amin ang naging asawa niya. Pero mag-isa lang siyang dumating bit-bit ang isang maliit na paper bag. Pinsan! Long time no see, Na-miss ko yung mga luto mo. Welcome back, Insan. Pampulutan pa lang meron ako, Nagugutom ka ba? Nako, busog ako. Pero titikman ko lahat na meron ka dyan. O sige. Alak ba? Gusto mo ng panulak na alkohol? Tama pala ang sabi-sabi na hindi lang pala karinderya tong pwesto mo. Napakatalino mo talaga sa negosyo, Insan. Baka naman mamaya milyonaryo ka na pala. Wala kaming kaalam-alam, ha? Malabo mangyari yan ngayon, Insan. Hindi nga ako nag-anak pero yung pinapaaral ko sangkatutak. Bakit naman kasi kinakargo mo? Masyado kang mabait. Mag-ipon ka ng pera para sa sarili mo. Paano na lang kung may maibigan kang magandang dilag dyan? O sige nga, paano mo mapapadede yun kung sipot ka na? Sa itsura kong to? Nako, bulag na matakaw lang talaga yung mapapaibig ko. Pero nga pala, Insan, bago ako makalimutan, ba't ka nga pala naparito? Iyon nga pala, magpapabinyag kasi ako sa susunod na linggo. Ikaw sana yung gusto kong kuhaing kusinero, kung okay lang sa'yo. Ako? Naku, Insan, nakakahiya naman. Ano ka ba? Pinagmamalaki kaya ng pamilya natin yung putahe mo. Tsaka huwag ka mag-alala. Sagot ko na lahat pati pamasahe mo at allowance. Bibigyan din kita ng fair na bayad. Oo, sige. Pero isasama ko tong si Ipe, Siya kasi yung assistant cook ko dito. Hanggang ngayon, hindi kayo nag-iiwanan? Aba, nakakabilib naman yung pagmamahal niya sa isa't isa. Ano? Kakadiri naman to. Kung hindi lang masarap magluto to si Rodolfo, baka matagal na kaming break nito. Manahimik ka nga dyan, Ipe. Kung wala ako, sino papatol sa'yo? Lakas-lakas manuntok ng baktol mo sa paay. Hoy, kung hindi ko pa alam, gustong gusto mo yung amoy niyan.
Hindi pa rin talaga kayo nagbabago sa asaran ninyo. Kung binibigyan nyo ba ako ng sisig at isang bote at pulang kabayo, di sana mas magiging masaya sana yung kwentuhan. Oo nga pala. Ito kasing si Ipe, ang dami sinasabi. Ipe, maganda ka nga ng isang order ng sisig doon tsaka mga alak. Kaunting kwentuhan lang at inilatag na din sa akin ni Junie ang mga pagkain gusto niyang iluto ko sa binyag ng anak niya. Nang malaman at magkasundo na, ibinigay ko na din ang kakailanganin kong budget para doon. Hindi mo na ako kailangan bayaran, Insan. Tulong ko na lang yun sa'yo at sa pamangkin ko. Basta't ikaw na bahala sa lahat ng budget, ha? Ayan ka na naman, Insan. Sabi ko sa'yo, huwag ka masyadong mabait eh. Hindi naman. Pero syempre sa akin, ayos lang naman yun at ngayon lang din naman tayo nagpanagpo. Saka masaya ako na naaalala mo pa ako. Sino ba naman makakalimot sa'yo? Pwede ka makalimutan pero yung luto mo, tumatak na yun eh. Kumbaga parang tattoo na mahirap burahin sa alaala. Ganun ba? O siya sige, libre na din yung pulutan mo't beer. Kung ganyan ka ng ganyan, baka yung ilang araw ko ng pananatili dito mapalagi ako dito sa pwesto mo. Tignan mo tong si Rodolfo. Palagi ko naman siyang pinupuri din eh. Pero sa tuwing kakain ako, nalilisik palagi yung mga mata. Hindi pa ako mabigyan kahit isang malamig na beer man lang. Ikaw naman nagtatampo ka pa. Sige na, kumuha ka na doon at ako manlilibre sa'yo. Nako, Insan, wag mo libre yan. Tinawag ka kanina niyang Hapones na hilaw. Ano? Uy, Rodolfo, wala namang laglagan. Tawa na namin ang pumuno sa pwesto ng karinderya ko ng hapong yon. Nakiinom na din ako sa kanila ng isang bote at ipinagpaliban muna ang ilan sa mga lulutuin ko sana. Nang dumagsan ang mga tao, nagpaalam na din si Junie sa amin. Kami naman ni Ipe, naging busy na sa pag-aasikaso. Nagsasara na kami nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa gaganaping binyagan at isasama ko nga siya sa probinsya ng asawa ni Junie. Ang layo naman ng Capiz, Rodolfo. Saka, hindi ba't huntahan madalas na ang lugar daw na yun pugad ng aswang? Hoy, ano ka ba naman, Ipe? Yung bunganga mo talaga kahit kailan. Saka, naniniwala ka ba sa mga sabi-sabi? Nasisiraan ka na ba ng bait? Saka kung tunay man may aswang doon, pakiwari ko'y matatakot na yun sa'yo. Sa takaw mong yan. Malamang kakainin mo sila ng buhay eh. Tignan mo to. Ang ikli na sinabi ko, sangkaterba mo ako nilait. Bakit ba? Sinabi ko bang naniniwala ako sa sabi-sabi? Grabe ka naman sa kakainin ng buhay. Iiwawin ko muna. Pumayag naman siyang sasama sa akin. Yun nga lang, may kondisyon. Babayaran ko daw siya kahit binanggit ko nang hindi ko naman siningil si Junie. Ang katwiran pa ay kasalanan ko na daw yon. Wala na lang akong nagawa kung hindi ang sumang-ayon. Magkaiba naman kami ng pangangailangan sa buhay. Tsaka malaking tulong sa akin si Ipe kaya hindi ko maiwan. Bukod kasi sa mabilis siyang kumilos, wala din siyang pili sa mga gawain. All around siya pati sa paghuhugas ng mga pinggan o nagamit ng mga kasirol at kawali. Mag-iingat ka doon, Apo. Abay hindi basta-basta ang mga tao sa lugar na yon, lalo na sa mga dayong tulad mo. Inang naman, tinatakot niyo ba ako? Abay hindi naman. Nagpapaalala lamang ako sa iyong bata ka. Kung hindi ko pa alam masyado kang feeling close sa lahat ng tao. Matuto kang manahimik kahit minsan at huwag kang magiging pakialamero doon, ano? Hindi naman ho ako ganun, Inang. Baka si Ipe yung tinutukoy niyo. Isa pa yon. Isasama mo pa ba ang batang yon? Oo, Inang. Kailangan po kasi si Ipe sa pagluluto. Nalintik ka na. Magkasama pa rin kayo doon. Kailan ba kayo maghihiwalay man lang kahit sandali? Hindi niyo naman ho kami nakikita magkasama ngayon eh. Kahit kailan talaga, pilosopo kang bata ka. Kailan ba ang alis ninyo? Inang, gusto niyo po bang sumama? Pati tayo lahat. Ay nako, mapapagod lang ako sa biyahe. Bayain ang mga tiyuhit-tiyahin mo na lang ang pumaroon. Dito na lang ako.
Makikinig na lang ako doon sa paborito kong horror, kay Miss Clario sa YouTube. Bahala po kayo, Inang. Pero nabalitaan niyo po ba? May pangatlong channel na po si Miss Clar. Ang pangalan ng channel na yun ay Mga Liham kay Soledad. Ang ganda nga po nung unang episode niya yung gumamit ka ng asin. Napakagaling po ng bago niyang narrator kaya napasubscribe ako nga pala, sa Makalawa po yung biyahe namin. Sasabay na daw kami kay Junie para maipasyal niya pa daw kami doon. Abay, ganon ba? Ay siya'y isusubscribe ko rin at makikinig ako mamaya. Bago ka maglamyerda, pumaroon ka muna sa tiyo andeng mo. Humingi ka ng botelya na may oil sa loob. Mabisang detektor daw yon kung may aswang sa paligid. Umiinit at kumukulo daw yon kapag malapit sa iyo ang halimaw. Ano? Detector sa mga aswang? Ano yun? Para madetect lang yung ginto sa lupa? Saka ho, Inang, kung may aswang ho sa paligid, bakit ko naman gugustuhin malaman pa? Abay, para makaiwas ka na agad na damuho ka. Ikaw nga'y sumunod na lamang sa akin. Saka huwag kang kakain ng pagkain nila doon. Kung ayaw mong tumirik ang mata mo, ano? Baka pag uwi mo dito nagtutulo na yung laway mo dyan sa bunganga mo. Sila ho ang tutulo ang laway kapag natikman nila yung putahe ko, Inang. O siya, sige na hot, baka nausok na yung bumbunan ni Ipisa kakahintay sa akin. Naiiling na lang ako habang naglalakad papunta sa karinderya ko. Wala na yata akong makakausap na hindi babanggitin ang salitang aswang kapag kapis na ang pinag-uusapan. Hindi ko rin naman maintindihan kung saan nagmula ang usap-usapan tungkol sa lugar na yon. Basta ako ng mga panahong yon, hindi talaga ako naniniwala sa mga ganon. Katwiran ko sa buhay, kung totoong may mga aswang nga, bakit hindi pa ako nakakita kahit isa? Mahilig lang din akong makinig ng kwentong kababalaghan na kagaya ni Inang Lagring. Pero libangan ko lang naman yon. Ang totoo nga, mas naniniwala pa ako sa astral projection o yung tinatawag nilang glitch in the matrix kesa sa mga nilalang na yon. Grabe, Ipi. Dambuhala pala yung mga barko, ano? Yung bagay na yan hindi nalubog kahit napakabigat. Ignorante ka talaga, Rodolfo. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Dapat lumalabas ka sa kusina mo. Nagtataka ako, Ipi. Tignan mo tong piso. Oh, ito ibabato ko to sa dagat. Oh, ayun. Ayun lumubog sa dagat Pagkatapos yung barko na yan pagkalaki pero nakakalutang. Tungo-tungo mo talaga. Hindi mo alam kung bakit? Oh, bakit? Ikaw ba maalam sa ganyan? Mayabang ka din eh. Siyempre naman. Nag-aaral ako na mabuti noon. Samantalang ikaw puro tawid bakod naman yung inaaral. Oh, nag-aaway na naman yata kayong dalawa. Ito kasi pinsan mo, Junie. Pinagkumpara ba naman yung piso at ang barko? Hanggang sa makasampa na ako ng barko, manghang-mangha pa din talaga ako. Unang beses ko kasing makasakay nun. Idagdag pa na may takot din ako sa karagatan. Kaya yung nararamdaman kong kaba, dinadaan ko na lang sa pangungulit sa mga kasama ko. Oo nga pala, Junie. Huwag ka sanang magagalit sa akin, ano? Ako'y may tatanong lang tungkol sa kapis. Matagal ka na ba dong nakatira? Hindi pa. Bago kasi kami magpunta sa Japan, sa Manila kami nagsama ni Mrs. Tapos sabay kaming nakapag-Japan. Doon na pinanganak yung baby namin. Pag uwi namin dito sa Pilipinas, doon pala kami dumiretso sa probinsya nila. 2 weeks pa lang ako doon, umuwi na ako sa atin. Ibig sabihin bago ka lang doon sa lugar na yun? Oo. May problema ba? Wala ka bang kakaibang nararamdaman sa lugar na yun, Junie? Alam ko na yung tinutumbok mo. Na kung may aswang ba doon? Parang ganun na nga. Ang totoo niyan isa din ako aswang, Ipi. Kaya ako kayo pinapapunta doon para kainin. Kitang-kita ko kung paano takasan ng kulay ang mukha ng kaibigan ko. Bigla tuloy nawala yung kaba ko sa malalaking alon na sinasagupa ng barko namin.
Natawa talaga ako. Dahil kulang na lang ay tumalo na rin si Ipe mula sa kinaroroonan namin. Paakyat na kasi siya noon sa barandilya ng barko. Makakatalon pa naman siguro ako pabalik sa pantalan, ano? Si Raulo, nagbibiro lang ako, Ipe. Napakaganda sa kapis. Saka walang aswang doon. Manananggal meron. O ano? Manananggal? Iyon ba yung nahahati yung katawan? Oo, pero ibang klase. Manananggal din. Manananggal nga lang ng lakas. Kaya dapat marami kang baon ng energy dahil ang daming babaeng magaganda doon. Mahihirapan ka makapili. Tama-tama pala eh. Nagbaon ako ng tawas. Ipanghilamas mo sa paa mo, Ipe. Dahil na din sa kakulitan kaya hindi ko namalayan ang paglakad ng mga oras. Sa higit isang buong araw namin sa barko, doon ko lang napagtanto na mas masarap palang makatulog habang inuugoy ka. Mahigit sa 10 oras yata akong nakatulog. Kung hindi pa ako ginising ni Ipe, baka anong oras na din ako nagising. Napaglabanan ko naman ang hilo at kalaunan ay nasanay na din. Namalayan ko na lang na nasa pantalan na kami ng Rojas. Mula doon ay may nag-aabang na sa amin. Ang van na maghahatid naman sa amin sa baryo ng asawa ni June. Sa daan pa lang ay napansin ko ng medyo paliblib ang papasok doon. Madilim at puro malalaking damo lang ang nasa magkabilang gilid ng rough road na nadadaanan namin. Naalala ko, Insan, na marunong ka din pala magmaneho ng 4 wheels, di ba? Oo, bukod sa cook, driver din ako dati tuwing may outing. Kulang na kulang ang outing pag wala to si Rodolfo. Paano na lang tong pamilyan to kung wala ka, Insan, ano? Kayo naman, oh. Marami din naman taong nakakagawa din ng nagagawa ko. Totoo yun. Pero, Junie, napakadilim naman dito. Halos walang makita kung hindi yung harapan ng sasakyan, ah. Doon ba sa bahay ng asawa mo, may kuryente naman doon? Meron naman. Bukod sa may malaki silang generator, may solar panel din na binili sila misis. Eh yun naman pala eh, maliwalag pa rin yung buhay. Eh, ang cellphone, may signal ba dito? Yun lang, hanggang dun lang kasi yung signal bago pumasok dito eh. Tapos, ang maliligaya sandali. Pero kung sa bagay, marami naman siguro magagawa doon sa inyo, Junie, ano? Eh oo naman, mananawa ka sa pagsisibak pa lang ng kahoy. Ubos na yung oras mo dun. Magsisibak ng kahoy, Junie? Oo eh. Hindi ko pala nabanggit sa inyo. Sa kahoy magluluto kaya kailangan marami tayong mahanap na kahoy bago ang araw ng binyag. Nako, walang problema yan kay Ipe. Wala naman hindi kinakayang gawin niyang isang yan eh. Abay, bakit ako lang? Hindi ba 3 tayo dito? Saka Rodolfo, di hamak naman na mas malaki yung katawan mo kumpara sa akin. Mas marami ka mabibit-bit. Ano yun? Teka, ano yan? Sabay-sabay kaming napatingin sa unahan ng sasakyan. Muntik pa nga kaming magkauntugan dahil sa biglaang pagpreno ng driver. Napanganga ako at sandaling nanigas sa kinauupuan ko. Unang beses yon na nakaramdam ako ng matinding kilabot. Paano'y normal namang kambing ang nakaharang sa dadaanan namin? Pero ang hindi normal, yung nakatayo ito gamit ang 2 paa sa hulihan. Para mas maunawaan ninyo, isipin nyo na lang na nakatayo siya na parang tao at hindi kumikilos. Parang tulala lang itong nakatingin sa sasakyan namin. Itim na itim ang mga mata at parang estatwa. Junie, huwag mo sabihin na normal lang sa lugar na to yung pagtindig ng isang kambing. Hindi ko rin alam, Ipi eh. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Paano tayo makakadiretso kung may ganyan? Aalis pa ba yan? Laking pasalamat namin nang gumawa ng paraan yung driver para malampasan namin yung weirdong kambing na yon. Dumaan kami sa gilid ng daan. Tumabi kami sa may matataas na damo kahit ramdam namin na mas malalim doon at mabato. Pero hindi ko inasahan
na sa pagsilip ko sa bintana, maaaninag ko naman ang ilan pang kambing na nakaposisyon kapareho nung nilampasan namin. Nagkalat sila bawat parte ng lugar na yon. Para nila kaming binabantayan at aaminin ko na medyo madami sila. Pinsan, hindi kaya ganyan lang talaga yung kambing dito? Naglalakad ng 2 paa lang? Hindi normal yon, insan. Kaya nga 4 paa nila, hindi ba? Saan ka naman nakakita ng ganong klase? Dito. Ayun oh, silipin mo dyan sa bintana. Napakarami nila. Hindi ko nagbibiro, Rodolfo. Siya, sige, silipin nyo. Ayaw nyo maniwala eh. Hindi, ayoko. Si Junie ang sumilip sa bintana. Pagbalik ng atensyon niya sa loob ng sasakyan, namumutla na din siya. Nanlalaki ang mga mata at kulang na lang ay pagpawisan ng malapot. Hanggang sa nagsalita na yung driver namin. Huwag na lang daw pansinin hanggat hindi naman kami inaano. Marami daw talagang nangyayari sa lugar na yon na mahirap hanapan ng paliwanag. Maayos naman sana yung sinabi niya. Ang hindi lang okay, yung boses at tono niya habang sinasabi yung mga yon. Malalim kasi yon, malamig at parang may ibig sabihin. Junie, pwede bang umatras na lang at umuwi? Pakiwari ko hindi ko kakayanin na manatili dito gabi-gabi kung ganun makikita ko. Hindi mo ba narinig, Ipe? Hindi naman daw sila nangaano hanggat hindi ka inaano eh. Manong, sige ho, biyahe lang. Ano? Hihintayin mo pang anuhin ka, Rodolfo? Pero sumingit na naman yung driver na kung hindi naman masamang tao, walang dapat ipag-alala. Inihalin tulad niya pa ang kambing na yon sa mga diwata na nagbabantay daw sa bukana ng baryo. Tagasala sa mga dayong papasok sa lugar na yon. Abay, matindi pala tong baryo nyo, Manong. Abay, higit yata 20 na yung nakita ko kanina eh. Ang dami namang masyadong diwata nun. Manong, may kayamanan po ba sa baryo ninyo? Kung bakit kayo na lang karami yung kinakailangan mag-welcome sa amin? Hindi na kumibo ang driver kaya hindi na din kami nangulit ni Ipe. Nagpapalitan na lang kami ng makahulugang tingin na nun na parang nagkakaintindihan kami sa isang bagay. Ilang sandali pa, narating na namin ang tila maliit na komunidad. Maayos ang mga kabahayan doon. Bagamat walang liwanag ang ilan, mas maraming kabahayan ang may ilaw na kahit sa labas ng bahay nila. Kahit papano'y nakampante na ako. Pakiramdam ko ligtas naman na doon. Pinsan, ikaw ayos ka lang ba? Kanina ka pa walang kibo sa sasakyan ah. May iniisip lang ako, insan. O nga pala, halos na nakatira dito kamag-anak lahat ni Mrs. Sila din ang mga imbitado para sa binyag ng baby namin. Ibig mo sabihin, lahat ng pamilya sa bawat bahay na yan yung papakainin natin? Oo, parang ganun na nga, insan. Hindi ko pa nasabi sa asawa ko na isasama kayo. Saka ko lang din naman naisip eh. Ibig mo sabihin, hindi niya alam na kasama mo kami ngayon? Hindi, pero huwag kayong mag-alala. Alam niyang ngayon yung uwi ko. Saka mabait naman yun at yung pamilya niya. Wala naman silang alagang kambing, Junie? Wala. Yung farm naman nila medyo malayo sa bahay nila eh. Mabuti naman kung ganun. Para tuloy akong bigla natakot sa kambing eh. Halata nga ang pagkabigla sa mukha ng asawa ni Junie nang makita kami. Mukhang ito lang din ang gising ng mga sandaling yon. Pasado 11:00 na din kasi ng gabi. Hindi ko alam kung pagkadisgusto ba ang ibig sabihin ng ekspresyon niya. O talagang hindi lang nito inasahan ang pagdating namin. Niyaya pa nito si Junie sa isang kwarto. Siguro para kausapin. Paglabas naman ni Junie, nakangiti na ito. Rodolfo, mukhang nadaan sa pakiusapan at himas. Tingnan mo nga yung bunganga mo, Ipe. Abay, nagsasabi lang naman ako eh. Palibasa, masyado ka sensitive. Nag-iingat lang ako. Alalahanin mo, Ipe. Wala tayo sa teritoryo natin.
Hindi mo pwedeng sabihin lahat na nandyan sa kukote mo. Oo na, sige na. Ano? Okay na ba kayo? Gusto niyo na matulog? Tara na! Sundan ko kayo sa taas at nandun yung magiging kwarto niyo pansamantala. Yun. Kanina pa ako antok na antok eh. Maigit makakapagpahinga na. Pagpasensyahan niyo na yung kwarto na yun ha. Medyo malikabok pa. Hindi kasi nila alam na may darating ako kasama. Sa susunod na araw pa dapat ang linisan nun bago dumating si na mama dito. Hayaan mo na pre. Ang importante, may matutulugan kami. At meron na din tayo mapagtataguan mula doon sa kambing na yun. Huwag ka maingay, Ipe. Kahit bumulong ka, rinig na rinig dito sa buong bahay. Totoo ang sinabi ni Junie. Mukhang tambakan pa nga ng mga gamit ang kwartong yon. Nilinis pa namin ang higaan bago kami tuluyang nakapagpahinga. Si Ipi naman agad na nakatulog paglapat pa lang ng likod sa higaan. Samantalang ako ay agad namang namahay. Tumayo ako nang mapansin kong may bintana doon. Plano kong manigarilyo muna kaya binuksan ko yon. Pagsindi ko ng sigarilyo, dumungaw ako para hindi sa loob ng bahay kumalat ang amoy ng usok. Pero nabitawan ko lang yon nang makita ko kung ano yung nasa ibaba ng bahay. Yung mga kambing. Naroon silang lahat sa tapat ng bahay at parang estatwang nakatayo. Nang may isang biglang tumingala at tiningnan ako. Saka ko palang mabilis na naisara ang bintana at halos mapasalampak sa lapag. Rodolfo, anong ginagawa mo dyan? Tsaka, ano yung tunog na yun? May bumagsak ba? Nang lapitan niya ako at yugyugin ay saka pa lang ako nakabalik sa wisyo ko. Nagulat pa nga ako dahil nasa harapan ko na pala siya. Ano ba't parang nakakita ka ng multo dyan? Doon ka na nga sa higaan. Pinakaba mo naman ako eh. Ipe, yung mga kambing. Rodolfo naman, ikaw talaga ilalayas ako bukas. Hindi ako nagbibiro. Nandun nga lahat sila sa tapat nitong bahay. Nakita ko kanina. Hindi ko na kinausap si Ipe pagkatapos nun. Bumalik na lang siya sa higaan at nagtaklubong. Pagtayo ko ay napabalik lang ako ulit sa lapag. Nawalan kasi ng lakas ang mga tuhod ko. Kaya ang ginawa ko na lang ay umurong ng umurong hanggang sa marating ko ang higaan. Hindi agad ako nakatulog. Nahihiwagaan pa rin ako at natatakot. Kung alam ko lang na ganito ang daratnan ko dito, kahit anong pakiusap siguro ni Junie sa akin, hindi ako papayag. Ay, inang. Stella! Ano ba't kaya aga-aga Sino ka? Maganda umaga po. Ako nga po pala si Rodolfo. Magnanakaw! May magnanakaw na nakapasok sa bahay natin! Diyos ka po, tulungan niyo kami! Naku, hindi ho. Pinsan ko po si... Ano ginagawa mo dito, ha? Ang lakas ng loob mong pasukin ang teritoryo ng pamilyang to? Hindi mo ba alam ang pinapasok mo? Tulong! Tia Trining! Stella, nagkakamali po kayo. Si Rodolfo po, yan yung pinsan ko. Mukha lang po siya magnanakaw pero mabait po yan at mahusay magluto. Ano ka mo? Pinsan mo tong baluga na to? Bakit kasi hindi mo agad sinabi sa amin? Naku, mabuti na lang at wala akong hawak na kutsilyo o di kaya itak. Tulog po kasi kayo kagabi nung pagdating namin. Ikaw naman pinsan kasi. Ba't kasi ang aga mo magising? Ganito kasi talaga yung body clock ko, pinsan. Maaga talaga ako nagigising para mag-asikaso ng karindere ako. Oo nga pala. O paano? Ito nga pala si Tia Trining at anak niyang si Stella. Nalaman ko kagabi na makakasama mo siya magluto dito. Ikaw sa pamilya natin at siya naman bahala sa pagkain ng pamilya nila. Ganun ba? Ba't bakit? May reklamo ka ba? Ipapaalala ko lang sa'yo, Huwag na huwag kang makikialam sa mga pagkain at putahe ko sa kusinang to. Naiintindihan mo? Oo, Aling Tililing. Anong sabi mo? Tililing? Oo, hindi ho ba yun yung sabi niyong pangalan niyo? Trining! Trining! Hindi tililing! Ano akala mo sa akin may sakit sa utak? Trining ho pala. Pasensya na ho, Aling Trining.
Pagsabihan mo tong pinsan mo, Junie, ha? Alam mong ayoko nang may nakikialam sa kusina ko. Wag po kayo maglala. Hindi naman po mangingialam si Rodolfo sa inyo, Tia Trining. May sarili yung putahe itong si Rodolfo. Good morning, everyone! Hi, beautiful! Sino naman tong isang tong mukhang manyak? Assistant ko po yan, Aling Trining. Si Piho. Ano ba naman yung mga pangalan ninyo? Ikaw, Rodolfo. Ito naman, Epe. Ipi ho, inang. Hindi ho, Epi. Sa umpisa lang humatigas na salita. Ay nako, parehas lang yon. Ba't ang lakas ng loob mong punahin ang accent ko Samantalang hindi ko naman pinupunangin nyo. Pasensya na ho, Tia. Makulit lang ho talaga tong dalawang to. Siya, sige na, Ipe. Magkape ka na din. May tinapay pa yata dyan. Mamaya, mangangahoy na tayo. Mabuti pa at paubos na din ang mga kahoy. Estela, halika't samahan mo na akong linisin yung itaas. Bukas darating na ang mga bisita. Sige ho, Nay. Pasensya ka na sa akin kanina, Rodolfo, Nagulat lang kasi ako sa'yo. Ha? Naku, wala yon, Stella. Hoy, Stella. Ako nga pala si Ipe. Felipe ang tunay kong pangalan. Bagay na bagay sa pangalan mo. Ha? Ano ba naman yan, Stella? Napakatagal mo. Yung map, huwag mong kalimutan, Opo, Nay. Sige po, akit na ako. Maiwan ko na kayo dyan, O sige. Ingat ka, ganda To talaga, Nagtutunog manyakis pag sa'yo nang gagaling, Akala mo lang yan, Rodolfo. Pero kapag sa mga babae, tunog nakakakilig yun. Oo nga pala, Jun. May nobyo ba tong si Stella? Wala pa. Pero kung may balak ka, ngayon pa lang sinasabihan na kita. Huwag mo na ituloy, Abay, bakit naman? Hindi pa nga nagsisimula, busted na. Loko-loko. Marami naman dyan sa labas, Basta wag lang si Stella kung ayaw mong araw-araw maligo ng laway. At tatanda rin na machine gun ni Tia Trining. Ano ba't pabulong-bulong ka pa dyan? Di si Tia Trining muna liligawan ko. Ano ba sa palagay nyo? Ano ba tong si Ipe? Hindi ako mapalagay sa gusto mo. Magalmusal ka lang nga. Baka gutom lang yan. Bago mag alas 7 ng umaga ay nakagayak na kami paakyat sa pinakamalapit na kabundukan. May mga tali din kaming daladala at tigi-isang itak. Paakyat na sana kami nang bigla na lang humabol si Aling Trining. Magpapakuha din daw siya ng niyog sa amin at magbababa na din ng tanim niyang pinya. Hindi ko alam, pero nalungkot ako nang hindi ko makitang kasama niya si Stella. Hindi niyo ho ba isasama yung kamukha niyo, Tia Trining? Kamukha ako? Sino ba sinasabi mo? Si Stella ho, hindi ho ba't magkawangis kayo ng ganda? Hindi kumibos si Aling Trining pero nakita kong medyo namula ang magkabila niyang pisngi. Hindi pa naman siya mukhang katandaan. Sa tansya ko ay baka nasa mid-40s pa lang siya o early 50s. Akin na ho yung bitbitin niyo, Tia Trining. Ako na ho magdadala para hindi na ho kayo mapagod ng husto. O ayan, mapilit ka lang rin naman Ikaw ang magbibit-bit yan hanggang pag-uwi Wala ho problema yan. Kung gusto niyo po sumakay pa kayo sa akin. Anong sumakay? Baka gusto mong sumakay itong talampakan ko dyan sa mukha mo. Tigilan mo na nga yung kayabangan ng bunganga mong damuho ka. Umakit ka na. Baka mamaya lawit na yung dila mo, hindi ka pa man nangangalahati. Natatawa na lang akong sumunod sa kanila. Makahulugan kaming nagkatingina ni Junie. Hindi ko gusto ang tumatakbo sa isip ko ng mga sandaling yon. Oo nga pala, Tia Trining. Kung hindi niyo humamasamain. Alam niyo ho ba yung tungkol sa kambing na natindig? Kambing na natindig? Ibig mong sabihin nakatayo? Oo, yun nga po. Abe, bakit mo naman naitanong ang tungkol doon? Paano ho kasi kagabi, habang nasa sasakyan kami, bigla na lang humarang sa dinadaanan namin Pagkatapos po noon, nung kami matutulog na, ito namang si Rodolfo, ang sabi niya, nasa labas daw po ng bahay. Kung hindi ba naman may saltik din tong taong to? Sandaling hindi nakakibo si Aling Trining.
Hindi ko naman makita ang ekspresyon ng mukha niya dahil nauuna siya sa akin. Pero hindi basta tumigil si Ipe sa pagtatanong. Ilang beses ko na nga din siyang tinapik at hinampas, pero hindi naman ako pinansin. Desidido siyang kulitin ng matandang babae. Pwede ba? Ang dami mong tanong. Hanggat hindi ka naman sinasaktan, wag mo na lang intindihin. Ala sige, akyatin mo na yung nyog. Pero teka, marunong ka ba? Naku, yun lang po ba? Kayang-kaya ko yan, Tia Trining. Sang lupalop mo ba napulot tong hambog na to, Junie? Napakadaldal samantalang kilalaking tao. Hayaan nyo na yan, Tia Trining. Ganyan lang ho talaga yan. Napakakulit yan. Kayo na lang ho mananawang mabwisit sa kanya. Johnny, wala namang ganyanan. Sinisiraan niyo naman ako kay Mother eh. O siya. Maghanap na ako ng panggatong pinsan ha. Dito na lang ako babalik mamaya kapag nakaipon na ako. Ako din pala. Paano, Tia Trining? Maiwan ko po muna kayo dito ha. Ingat ho kayo kay Pe ha. Bulag ho yan magbagsak ng bunga minsan eh. Talagang bubulagin ko siya kapag hindi siya umayos. Siya, sige na. Nang makarami kayo. Sa isang lugar lang kami naghanap ni Junie. Ayaw niya ding pumayag na maghiwalay pa sa takot na baka maligaw ang isa sa amin. Mabuti at marami namang tuyong kahoy ang nagkalat doon. Ang hindi ko lang inaasahan, ang tatambad sa akin nang maalis ko ang malaking sanga na bumagsak. Ang lakas ng sigaw ko noon at napaupo pa ako sa lupa. Insan? Oh, ano nangyari sa'yo? Tsaka ano yan? Patay na tao ba yan, Insan? Kailangan malaman ni Tia Trining to. Diyan ka na lang muna sandali ah. Hindi na ako nakasagot dahil halos pati bituka ko. Isuka ko na din. Sariwa pa yung bangkay. Kung hindi ako nagkakamali, ay baka kanina o kagabi lang yun pinatay. Ang laki ng pagkakawakwak sa tiyan nito at nakaluwa mula doon ang mga lamang loob. Yun ang hindi ko nakayanan, lalo na ang napakahaba nitong dila na parang sinadya pang hatakin mula sa bibig nito. Diyos ko, ano nangyari dyan? Mabangis na hayop ang gumawa niya sa kanya. Mabuti pa maghukay na lang kayo at tabunan nyo na lang. Ano ho? Ibabawon lang po natin yan? Hindi ho ba natin ire-report man lang sa otoridad? Abay bakit pa? Hindi na yun kinakailangan dahil taong labas lang naman ang isang yan. May plano marahil magnakaw sa baryo kaya yan ang napala niya. Pero kahit na ho. Kung ayaw niyong ibaon, itikom nyo na lang ang mga bibig nyo at kalimutan ang nakita nyo. Tara na, tapusin na natin ang ipinunta natin dito. Hindi ako pwedeng abutin ng tanghali dito dahil magluluto pa ako ng tanghalian. Pinsan, mas makakabuti siguro kung susunod na lang tayo sa kanila, Insan. Hindi natin alam ang kalakaran dito. Kung sa bagay, hindi naman tayo magtatagal dito, Rodolfo eh. Sa makalawa, pagkatapos ng binyag, uuwi na din tayo, di ba? Tama yun. Kaya tara na. Ibalik na lang natin yung sanga. Madami na din naman tayo naipon na panggatong. Baka pwede na yun. Tara na, uwi na tayo. Baka kung ano pa mahanap natin dito eh. Kung bakit ba naman kasi sa dami ng pera mo, Junie? Bakit dito ka pa namili ng gasol? Nakasanayan na daw kasi ng mga tao dito na sa kahoy magluluto. Lalo na't maramihan. Oh, sila dapat pala nagkukuha ng panggatong, hindi tayo. Tara na, at hindi na ako babalik dito. Nalalambot pa rin ako nang tumayo. Pero yung kagustuhan kong makalayo na doon, yun ang nagbigay ng enerhiya sa akin para kayanin ang nararamdaman kong takot. Nagpatiuna na ako sa kinalalagyan ng mga naipon kong kahoy at itinali na yon. Hanggang sa makabalik na ako sa bahay ay wala kaming imikan. Okay ka lang ba, Rodolfo? Mukhang malalim ang iniisip mo ah. May nangyari ba sa bundok? O nasungitan ka ni nanay? Oh, ikaw pala yan, Stella. Okay lang naman ako. May nakita ka bang bangkay? Paano mo nalaman? Sinabi ba ni Aling Trining? Hindi. Alam ko lang. Natakot ka ba? Pumasok ka na nga dito, Stella. Ano ba bang ginagawa mo dyan? Gabing-gabi na.
Opo, nandyan na po, Nay. Huwag ka matakot, Rodolfo. Masasamang tao lang naman ang kinakain ng mga aswang dito. Mukha ka namang mabait eh. Nang ngitian niya ako ay kakaibang kilabot ang gumapang sa buo kong katawan. Para yung nag-iwan ng makahulugang mensahe sa akin na kahit anong pilit kong tanggap sa sarili ko, hindi ko magawa. Ano yun? Aswang daw yung gumawa sa lalaki, sabi ni Stella. Shh! Sinabi ko na sa'yo, di ba? Kahit bumulong ka dito, rinig na rinig. Inuulit mo lang yung sinasabi ko eh. Kaya ba hindi tayo pinasali sa pagkain nila kanina? Hindi kaya puro aswang yung mga tao dito, Rodolfo? Shh! Ang bunganga mo, Ipe. Maigi pang sarilihin mo na lang yung nasa isip mo. Hindi na nga ako makapaghintay na makauwi tayo, Rodolfo. Mas gusto ko na lang palarin kahit isang beses pa. Basta't manahimik lang tayo hanggang sa makauwi. Sundin lang natin yung sinasabi ni Aling Trining. Kunwari, wala tayong nakikita o nalalaman o naririnig. Ang hirap naman yata nun, Rodolfo. Mas mahirap kapag ginaya ka nila dun sa lalaki nakita natin sa bundok. Nasa yung desisyon. Kinabukasan kahit maaga akong nagising, hindi na ako bumaba agad sa kusina. Hinintay kong kumalat na ang liwanag saka ako nagpasyang magkape. Doon ay isang lalaki ang inabutan ko. Bagong mukha na naman yon. Matangkad at payat pero matalim din ang tingin sa akin. Tinanong niya kung ako ba yung Rodolfo, kaya't umoo naman ako. Pero parang lalo lang siyang nabwisit sa akin. Nang lampasan niya ako, para pa siyang asong umangil sa gilid ko. Abay, tinanghali ka yata, Rodolfo. Pupunta ba kayo ng bayan mamaya para mamalengke? Oho, kahit after lunch na po. May papasabay po ba kayo? Wala naman. Uy, good morning, Rodolfo. Parang nagkikrave ako sa sinangag na maraming bawang ah. Kaya ba nung almusal na niluluto natin sa karinderya? Isang araw lang ako hindi nakakain para ako nanghihina eh. Magtinapay ka na lang, Ipe. Tinatamad ako magluto. May kakanin din naman ako niluto. Pasensya na ho, Tia Trining ah. Napapaibig po talaga ako kumain na sinangag ngayon. Di lumabas ka hanggang doon sa bayan. Doon ka makakahanap ng gusto mong kainin. Dahil dito, wala ka talagang mahahanap na bawang. Bakit naman ho? Takot ho ba sa bawang yung mga nakatira dito? Ipe, pumunta nga dito at magtimpla na lang ng kape mo. Ito pandesal oh. Isaksak mo dyan sa malaki mong bunganga na matigil ka sa kada daldal. Nagtatanong lang naman yung tao eh. Nang bigla na lang dumating na naman yung lalaki. Nagtanong ito kung anong problema. Sinabi naman agad ni Aling Trining ang tanong ni Ipe dito kanina. Muling bumagsik ang mga mata ng lalaki, partikular na kay Ipe. Nakita ko pa kung paano magngalit ang bagang nito bago naglakad. Kinabahan ako nang lapitan niya si Ipe at titigan ng malapitan ng muka. Oo, Rodolfo. Narinig mo ba yung sinabi niya sa akin? Mag-ingat daw ako dahil baka hindi daw ako makauwing buo sa atin. Matigas naman kasi yung ulo mo, Ipe. Ang sabi ko, itiko mo lang yung bibig mo. Napakadaldal mo pa rin. Ikaw ang namimili sa kalalaglagan mo sa lugar dito eh. Sino ba kasi yung lalaking yun? Kanina ko lang siya nakita. Ewan ko din. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi siya normal na tao. Kaya nga ako nakikiusap sa iyo na kung pwede, isara mo yung bunganga mo kahit hanggang bukas lang ng gabi. Gusto kong tahiin yung bibig mo lalo na't paparinin na sina Tiyo at Tia. Pipilitin ko. Marahas akong napabuntong hininga at napailing. Parang mali patuloy na sinama ko si Ipe sa lugar na yon. Kahit saang lupalop kasi, bitbit niya ang kakulitan sa katawan. Maayos naman na lumipas ang mga oras. Gaya ng nagdaang araw, ako pa ang nagluluto ng magiging pagkain namin ni Ipe. Si Junie naman, ipinagluluto ng asawa niya. Pero ang pagkain na ng lahat ng naroon, si Aling Trining lang ang nagluluto. Miski yung kinakain din ng asawa ni Junie. Dahil nakatulog si Ipe pagkatapos ng tanghalian,
hindi ko na siya naisama sa pamamalengke. Dalawa na lang kami ni Junie ang bumiyahe pa sentro para mamili ng mga kakailanganin kong rekado para sa mga iluluto kong putahe kinabukasan. Stella, nakita mo ba si Ipe? Wala siya sa kwarto namin eh. Yung manyak mong kaibigan? Ewan ko, baka pinapapak na ng mga alaga ni Kuya Luis. Pinapapak? Anong ibig mo sabihin? Pinapapak, as in kinakain. Hindi ako nakapagsalita at umatras ako ng marahan palayo sa kanya. Seryoso ang mukha niya kahit nakangisi naman talaga siya. Aaminin kong maganda, sexy at makinis ang balat ni Stella. Nakakaakit siya pero ng mga sandaling yon, iisa lang ang tingin ko sa kanya, na isa talaga siyang halimaw at nagtatago lamang sa magandang katawan ng isang babae. Hindi ka naman mabiro, Rodolfo. Tingnan mo nga't nawala ng kulay ang mukha mo. Naniniwala ka talaga sa akin? Ano ba? Bakit ka kasi nagbibiro ng ganyan ngayon? Alam mo, Rodolfo, ang sarap mo talagang asarin. Nasan nga si Ipe? Inutusan lang ni nanay kasama si Kuya Luis. Umakyat sila ng nyug na gagamitin bukas. Gusto kong makampante, pero kinabahan pa rin talaga ako, lalo na't yung lalaki lang ang kasama ni Ipe. Inayos ko na lang ang mga pinamili ko at sinundan ko na din sila. Papadilim na din kasi noon. Saktong aakyat na sana ako nang matanaw ko silang bumaba at may tig-isang sakong bitbit. Buti naman nakauwi ka na. Kamusta? Pero sa gulat ko ay nilagpasan lang ako ng kaibigan ko na parang hindi niya ako nakikita. Ni isang salita ay walang namutawi sa bibig niya. Kaya nanibago talaga ako. Sinundan ko siya hanggang sa maibaba niya ang bitbitin. Ipe, bukas maaga tayo gigising ha. Mga bandang 3:00, okay lang ba yun sa'yo? Tumango lang siya at nilagpasan na naman ako. Dumiretso siya sa banyo habang ako naman ay nagluto na ng panghapunan namin. Pagkatapos, niyaya ko na siya para kumain. Pero nang tingnan ko siya sa kwarto, natutulog na siya. Iniisip ko na lang baka naghahanda para sa maaga naming trabaho kinabukasan. Nasaan si Ipe? Hindi ko yata nakikita mula pa kanina nung dumating tayo. Nagpapahinga na yata at naghahanda para sa maagang gagawin namin bukas. Hindi man lang kumain? Baka mamaya paggising lalantak yun. Alam mo naman yun. Malaki yung alaga sa tiyan. O siya paano? Magpahinga ka na din insan ha. Aakyat na din ako. Good luck sa mga putahe mo ha. Huwag mo akong bibiguin. Makakaasa ka insan. Bago natulog ay nagpasya na din akong maligo muna. Alam ko kasi na magbababad ako sa init bukas at walang tigil na lutuan. Pagkatapos nun ay hindi naman ako maaaring maligo. Pero pagpasok ko pa lang sa banyo, ramdam ko na tila may nagmamasid sa akin. Iginala ko ang paningin. Hanggang sa natawa na lang ako sa sarili. Wala naman kasing butas kahit isa doon. Saka makapal na pader ang palibot ng banyo at maayos naman ang pintuan. Naiiling pa ako nang may bumagsak na parang tubig mula sa ulunan ko. Nang mag-angat ako ng tingin, halos manlambot ang mga tuhod ko. May tila pulang mata kasi sa kisame na nakatingin sa akin. Bigla din naman yung nawala. Pero yung kilabot na dinulot nun sa akin, halos hindi nawawala sa katawan ko. Paglabas ko ay nakasalubong ko pa yung Luis na malaki ang pagkakangisi sa akin. Ipe, gising na. Mag-3:00 na. Kailangan na natin bumangon. Mamaya na ako. Hindi pwede. Ikaw yung assistant ko. Kailangan kita dun. Mamaya na nga ako. Susunod na lang ako. Ang kulit eh. Ipe, anong nangyayari sa'yo ha? Bakit ka naninigaw? Hindi ko marunong makaintindi. Sinabi ko na susunod na lang ako sa baba. Hindi ko na kinulit si Ipe at bumaba na lang ako. Ayoko ding mag-isip ng kung ano-ano
dahil kailangan kong makapagluto ng maayos. Papunta na sana ako sa pwesto ko sa kusina nang masilip ko si Aling Trining na parang may kung anong inaamoy sa isang bowl. Nang matitigan ko ang babasaging lalagyan, napagtanto ko na dugo yun. Ano? Inamoy talaga yung dugo para malaman ko sariwa? Ang weird nun ah. Baliwala na sana akong lalakad diretso doon nang dalhin niya sa bibig ang bowl at inumin ang nasa loob nun. Nasapo ko ang sariling leeg sa pandidiri. Dahil din doon kaya nagkubli muna ako sandali. Alam ko na ang sikreto nila. Pero hanggang sa mga oras na yon, hirap pa din akong papaniwalain ang sarili na may mga nilalangan na tulad nila. At sa dami naman ng tao sa Pilipinas, bakit isa pa ako sa napili ng Diyos na pakitaan ng ganon? Hindi ka pa ba nakatigim ng sariwang dugo, Rodolfo? Eh, ano ka ba naman, Ipe? Bakit ka nagugulat? Akala ko nagsisimula ka na eh. Nagtatago ka ba mula kay Tia Trining? Ano? Hindi pa. Tara na, para makapagsimula na tayo sa paggagayat. Magtitimpla lang ako ng kape natin. Hindi. Ayoko ng kape. Ikaw na lang. Nagtataka man ay sinunod ko na lang siya. Simula nang umuwi siya kahapon galing sa bundok, napakarami ng pagbabago sa pananalita at kilos niya. Ayokong isipin, pero yung ngisi ni Nastel at nung Luis, kuhang-kuha niya na. Oh, bakit puro sibuyas yung ginagayat mo? Mahalaga din yung bawang sa sisig, alam mo yan, di ba? Huwag na. Okay na yan. Ipe, ako ang nagluluto dito. Ako masusunod. Mas mabuti kung susundin mo yung assistant cook mo, Rodolfo. Hindi ko ho kayo maintindihan, Aling Trining. Magigisa lamang ho ako ng bawang. Kailangan ko ho yung aromatiko na yun. Pasya, sumigi ka! Sa inis ko ay ako na lang ang naghiwa ng bawang. Pero nang mag-angat ako ulit ng tingin kay Ipe, galit na siyang nakatitig sa akin. Kinabahan ako. Noon ko lang kasi nakita ang kaibigan ko sa ganong itsura. Kulang na lang, umusok na ang tenga niya sa galit. Bukod pa doon ay mariin din ang pagkakahawak niya sa kutsilyo. Pakiramdam ko, anumang oras ay handa niya akong patayin. Ano ba yung tingin mong yan, Ipe? Papatayin mo ba ako, ha? Kapag sinabi ko sa'yo ayaw ko ng bawang, ayaw ko! Dinakma niya ang chopping board ko at inihagis yon sa kung saan. Sa gulat ko ay bigla na lang napatili ng nakakakilabot si Aling Trining nang tamaan ito ng ilang pirasong bawang na nahiwa ko na. Ano ka ba naman, Ipe? Kahit kailan talaga tatanga-tanga ka? Hindi. Anong ginawa niyo sa kaibigan ko? Gusto niyang mapangasawa si Stella ko, hindi ba? Kailangan tanggapin niya ang lahi namin. Ikaw ba, Rodolfo? Ayaw mo bang matikman ang anak ko, ha? Ayoko! Ibalik niyo sa dati yung kaibigan ko! Huli na ang lahat, Rodolfo. Ang mabuti pa, tanggapin mo na lang din ang pagiging bahagi ng pamilyang to. Huwag mo na kaming pahirapan pa. Para mamaya, yung mga magulang at kapatid nilang ni Junie ang aasikasuhin namin. Sige na, Rodolfo. Hayaan mong pasahan ka nila ng mutya. Maniwala ka sa akin. Kakaibang ligaya at lakas ang ibibigay nun sa'yo. Ipe, alam kong hindi mo gusto to. Itatakas kita dito. Maghintay ka lang. Akala mo ba makakatakas ka pa, Rodolfo? Binigyan ka na namin ng pagkakataong umalis kahapon, pero hindi mo ginawa. Nang hanapin ko ang asin sa pinaglagyan ko kahapon, wala na yun doon. Kinapa ko ang bulsa. May mga asin pa din doon. Palibhasa, alam ko nga na mga aswang sila. Hindi ko yun inaalis sa katawan ko. Pati na yung langis na pabaon ng tiyo ko sa akin. Dumukot ako ng asin at isinabo yon sa kanilang dalawa. Malakas silang napatili at sigaw. Nang maglupasay si Ipe sa lapag dahil sa sakit, doon ko lang siya natalian ng patalikod sa kamay at itinayo. Agad namang naglabasan yung iba pang tao sa bahay na yon. Lahat sila ay halos nakangisi sa akin at
kulang na lang ay maglaway. Insan! Tama na yan! Hindi makakabuti sa inyo kung manlalaban kayo. Buong komunidad na to ang hahabol sa inyo. Dalawa lang ang pwede niyong kahantungan. Ang maging pagkain nila o maging isa sa kanila. Juni, bakit mo ginawa to? Ang akala ko ba? Yung binyag? Hindi yun totoo. Saka ano ka ba? Tao pa din ako, Insan. Yun ay dahil nagdadala ako ng mga kamag-anakan natin dito para mas maging malaki ang komunidad nila. At kayo na kaibigan mo ang kauna-unahang kong recruit. Maya-maya pa ay ako naman ang sunod na tumawa. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa kanila. Mula sa bewang ay inilabas ko ang isang remote control at ipinakita yun sa kanila. Bakit? Ano akala niyo sa akin? Tanga? Papasok sa lunggaan niyo ng walang dala-dala? Ikaw, Insan! Nasaan yung anak mo, ha? Sa palagay mo ba ligtas siya? Anong ibig mo sabihin? Napangisi ako nang mabilis siyang umakyat sa kwarto nila. Marahil para kuhanin ang anak nila. Ang asawa niya naman ay hindi sumunod at nasa akin lang din ang atensyon. Habang umaatras kami palabas ng bahay, palapit din sila ng palapit sa amin. Nakikita niyo ba yung kumukuti-kutitap na yan? Tama! Pasabog ang mga yan. Marami pa sa labas na nakatanim sa bawat kanto ng mga bahay. Ako naglagay ng mga yan doon. Sa oras na pindutin ko tong boto na pula, sasabog lahat tayo dito. Wala akong pakialam kahit pati kami madamay. Basta walang matitira sa ating buhay. Doon sila natigilan. Si Ipe ay hawak ko naman sa tali na nasa magkabila niyang kamay habang nakatalikod siya sa akin. Mas matangkad at mas malaki ang katawan ko kaysa sa kanya. Kaya alam kong kaya ko siya. Pero kung hayaan nyo kami makalis, pare-parehas tayo mabubuhay. Wala na kaming pakialam sa inyong lahat at gayon din kayo sa amin. Naghintay pa ako ng maikling sandali. Tinungo ko ang van na nakaabang sa labas habang hawak ko pa din ang remote control. Nilagyan ko ng mas marami pang masking tape ang kamay ni Ipe at bunganga. Sinama ko na din ang paa para hindi talaga siya makapanlaban sa akin. Patawarin mo ako, Ipe. Kinailangan pa kita'y sakripisyo para magampanan na maayos ang talagang pakay natin dito. Bago ko pinaandar ang van ay inihagis ko na ang remote sa kanila. Palatandaan yon ng pagtupad ko sa pangako ko kapag hinayaan nila kaming makaalis doon. Sinilip ko pa sila sa side view mirror habang minamaniobra ang sasakyan. Nakatayo lang sila at nakangisi habang unti-unting nawawarak ang suot nilang mga damit. Nag-iibang anyo na nga sila at yun ay dahil hahabulin nila kami. Tunay nga na tuso at hindi talaga sila mapagkakatiwalaan. Patawad sa inyong lahat. Kung sana'y marunong lang kayo sumunod sa usapan, hindi sana ganito magiging wakas natin. Nasa loob ng van ang backpack ko na kahapon pa nakahanda. Naroon ang totoong remote control ng mga pampasabog na palihim kong itinanim sa buong komunidad na yon. Nang akma na silang susugod para habulin ang sasakyan namin, saka ko yun pikit matang pinindot. Dahil sa lakas ng mga pagsabog ay nayanig maging ang binabaybay kong daan. Minadali ko pa ang pagmamaneho at hindi na sinilip pa ang nasusunog na komunidad ng mga aswang. Papaliwanag na nang marating namin ang bayan. Tulog na nun si Ipe at walang kakilos-kilos. Saka pa lang din lumabas mula sa likuran si Juni, kasama ang anak niyang nooy tulog na tulog din. Insan, maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Hindi ko to magagawa kundi dahil sa'yo. Mapapahindihan ba naman kita? Halos maglumod ka sa akin sa karindere ako eh. Pero mabuti na lang talaga, tamang-tama yung oras natin, ano? Mabuti nga, nakuha mo yung atensyon nila lahat. Hindi ako nahirapan makapasok sa sasakyan nang hindi nila namamalayan. Pero nag-aalala ako, Insan. Hindi kaya ma-TV yung nangyari sa baryo na yun? Huwag kang mag-alala. Matagal na silang kinalimutan ng gobyerno dito.
Ang alam ko may kasunduan naman. Bawal sila dito sa matataong lugar. Pero yung magagawing tao sa lugar nila, sila nang bahala doon. Ah, ganun ba? Pero yung mga taga rito naman, nasasabihan naman na huwag pumaron sa baryo. Oo, pero marami sa kanila yung hindi naniniwala. Ginagawa pa nga nilang challenge yung pagpunta doon Kaya yun. Madalas parang laruan na lang napakalat-kalat doon yung mga katawan ng patay na tao. Kaya pala. Pero ikaw ba? Ayos ka lang ngayon? Tsaka condolence nga pala sa pagkawala ng misis mo. Ayoko sanang gawin pero hahabulin talaga nila tayo sinabi ko naman sa'yo insan, di ba? Hindi mo sila mapagkakatiwalaan. Saka mas mahalaga sa akin na mabuhay ng normal tong anak ko kaysa sa makisama kay misis at sa pamilya niya. Kung hindi ko lang nalaman na buntis siya noon baka matagal ko na din siyang hiniwalayan. Akala ko kasi makakasanayan ko din pero hindi pala. Tama naman yung desisyon mo, pinsan. Sabihin na nating may lahing kakaiba tong pamangkin ko. Dahil mas malaki ang epekto ng kapaligiran niya sa magiging pagkatao niya. Tama ka dyan, insan. Palalakihin ko siyang may takot sa Diyos at mabuting tao. O paano? Dalhin na natin to si Ipe kay Tatay Elmong nang masimulan na yung panggagamot sa kanya. Maigi pa nga at baka mamaya magwala pa yan dahil sa gutom. Ilang araw na ginamot si Ipe hanggang sa mailabas niya ang lahat ng naipasok sa katawan niya. Wala pa namang 1 linggo simula nang hawaan siya ng pagkaaswang. Pero dahil mabilis yung umepekto sa kaibigan ko, medyo nahirapan ang manggagamot na pagalingin siya. Siniguro din namin na fully recovered na si Ipe bago kami umuwi sa amin. Muling bumalik sa dati ang masiyahin at mapang-asar kong kaibigan. Kwento niya pa, naaalala niya yung pagsasali ng mutya sa kanya. Pero yung mga sumunod na pangyayari, blanko na daw talaga ang isip niya. Sinabi ko na din sa kanya ang tunay na dahilan ng pagpunta namin doon. Namangha siya at medyo nainis din. Makalipas ang 1 buwan, nagbalik na din si Junie sa Japan. Doon niya daw balak palakihin ang kanyang anak kahit nag-iisa na lang siya. Sa ngayon ay nandito pa rin po ako sa mahal kong probinsya. Dito na ako ipinanganak, kaya't dito na rin ako tatanda at mamamatay. Maayos pa din naman ang karinderya ko at kumikita pa din naman kahit papano. Yun nga lang, hindi na ako nagtitinda ng beer sa gabi. Mas gusto ko na kasing magpahinga na lamang sa bahay kasama ang aking misis at 2 anak na babae. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Miss Clar. Maraming salamat sa pagsasalaysay nito.